with it. Una po, tingnan natin yung binasa natin kanina sa John 14, sa verses 22 to 24. Makita po natin doon yung katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya po nilagay ko dyan sa first point that Jesus manifests Himself through His Word. Ang bakal po niya, si Judas, hindi si Iscariot, doon sa verse 22, ang sabi niya, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Ano bang ikaw ay magpapakahayag sa amin, pero hindi sa mundo? At sinabi po ng ating Panginoong Jesus ang napakahalagang mga salita na ipinapahayag na maaaring sabihin natin, ay, ang hirap unawain. Subalit, ito po ay nagpapahayag sa atin ng katotohanan patungkol sa ibinigay ng Diyos. At natutuwa ako doon sa mga testimony kanina, pinapahayag po ang patungkol sa grace of God. Na totoo naman, lahat po tayo ay narito, it's only by God's grace alone. Wala nang iba pa. Kanina po sa Sunday School, binanggit ang patungkol kay Lydia. Devoted po siya, di ba? Pero pagka titignan po ninyo, may word doon na ang sinabi, binuksan ng Diyos ang isip ni Lydia para malaman niya at matanggap ang katotohanan. So, lahat ng ibo, grasya ng Diyos. Kaya nga, alangin natin panalangin, Lord, buksan mo po ang aming mga isip. Para makita namin, babatid namin ang totoo. At buksan niyo ang aming puso para matanggap ito at maisagawa. Sa ngayon, ipinapahayag po sa atin yung grasya ng Diyos na ipinahayag sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ, at ito po ay na-reveal o nakaya sa pamamagitan ng Kaniyang salita. Doon sa mga kabataan natin, kahapon, ang ating patuloy na challenge is magbasa ang salita ng Diyos, mag-devotion. Kasi dito po natin makikita yung si Jesus. Ano ba yung ginawa ni Jesus Christ? Kung sa Old Testament, sinasabi po doon paano nabuo at nalaman yung narration. Ang narration ay dahil may oral tradition. Pagka pinasa nyo, lalo na yung sa Chronicle, di ba? Haba-haba. Mga pangalan. Kapag ngayon, kung titignan po natin, lahat ng yun ay hinahayag sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Sino po sa inyo ang nagbasa na ng Genesis to Revelation? Meron na, kailangan tayo lang na umpisa. Mga kapatid, alam niyo po ba na dapat kung ilang taon ka ng Kristiyano, dapat ganun din, nabasa mo ang Biblia from Genesis to Revelation. Mga kapatid, may time pa po para gawin natin. Maging commitment po yun. Tapos pasimulan. Ano po? Pag pumasa po kayo ng 3 chapters, okay? And alam siguro mga 30 verses sa New Testament, mababasa niyo po yan for a year. So, basahin po natin with meditation. At ngayon, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, sino po sa inyo ang nagmamahal dito kay Jesus? Meron dito ng isa nag-amen, may nagtaas ang kamay doon. Kung si Jesus po, eh, hindi natin siyang minamahal. Sino minamahal natin? Ulit natin. Kasi, powerful generation. At may something sa mind. Parang napuputol yung aking binabanggit doon. Sige po. Sino sa inyo nagmamahal dito sa ating Panginoong Jesus?
Amen. Ang package po dito, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, "If anyone loves me, he will keep my word." Huwag mong sabihin na mahal mo si Jesus, hindi mo naman binabasa at sinusunod ang kanyang salita. Sino po dito, umaga-umaga nagbabasa ng chat? Na mga messages. Pero hindi mabasa ang salita ng Diyos. Tapos sasabihin nyo, I love you, Lord. Nakakahiya pa yun sa Diyos, di ba? Tapos pangakamay natin ng I love you, Lord. Umaalit ang matay, pag-ising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko. Pero, hindi naman natin binabasa ang kanyang salita. Paano po siya patuloy na magpapakahayag sa atin? Ang Panginoon Jesus, sinabi niya, sa mga alagad siya nagpapahayag. Hindi sa mundo. Bakit? Kasi yung mga alagad, sinasabing mahal ang Panginoong Jesus, so ibig sabihin, susundin ang kanyang salita. Aalamin ang kanyang salita. Dahil ang pag-ibig po ay personal. Next na. Personal po ang pagmamahal. At ang sabi ng ating Panginoong Jesus, if anyone loves me, ikaw personal. Hindi sinasabi, yung kapitbahay ko. Ikaw yan. Ikaw ang sinasabihan na kung minamahal mo si Jesus, gagawin mo ang kanyang sinasabi. You will keep His word. Ilalagay mo yan dito, ilalagay mo sa iyong puso. At ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesus next? We will come to Him and make our home with Him. Package po yan. Kapag tayo po ay nagmahal kay Jesus, nanatili sa atin yung kanyang salita, sinunod natin ang kanyang salita, anong sabi? Kami ay nananahan sa kanya. Ang tanong, sino po dito ang pinapanahanan ng Triune God? Ng Diyos na nakayag sa tatlong kapahayagan. When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, package po yan. 3 in 1. Kaya, kung tiyak sa ating puso na minamahal po natin ang ating Diyos, nasa atin siya, nananahan siya sa atin. Kung saan ang pagmamahal at pagsunod, pareho po yan, ha? Dalawa, package siya, love and obedience. Sa mga anak, huwag niyo sabihin, mahal niyo yung magulang ninyo, ayaw niyo naman sumunod. Pinagugas na lang kayo ng plato. Nabasag pa ang plato. Bakit? Kasi nagdadabog kayo. Buti na lang semento yung inyong floor. Kung hindi, baka nabutas pati ang floor sa kadadabog. Wala nang ganun, ha? Wala nang ganun kabataan sa Villanueva United Methodist Church. Kahina. Ang lahat po ng mga kabataan sa Villanueva United Methodist Church, nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa magulang, sumusunod. O akala ko ba, ang testimony ninyo, change. Change. Meron akong isang kausap. Nagtatanong siya sa akin about sa camp ng isang church. Paano ba i-calculation? Ito po yung aming camp, ang ganito. Ano tayo ka naman? Ano ba gusto nyo mangyari sa camp nyo? Kasi, lagi po, sa pagpaplan natin ng program, meron tayong tinatawag
tayo nagpapagod, yung oras natin, yung ating financial, di ba? Lagi. Kaya meron po tayong laging outcome. Meron tayong fruit na laging hinahanap. So yun. Kaya po lagi natin binibigyan din, sabi natin, dapat lumalago. Merong, di ba? Merong pag-angat sa ating pananampalataya. Kung nung umalis ka, galing ka, masama yung loob mo, pag-uwi mo, hindi na. Di ba? Yayakapin mo yung parents mo, sasabihin mo na yung magagandang mga bagay. Yun po yun. Yung pag-ibig po at pagsunod ay nahayag. And the presence of God and of Christ is realized. Nakikita, wow, si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya. The Father and the Son together make their home sa bawat isang anak ng Diyos. Tuwan-tuwa ko itong sabi ng Frederick Pike-Brooks, isa pong Scottish Bible scholar na theologian. Pag tinignan niyo yung kanyang buhay, isa po yung sasabihin, devoted Christian and followers of Christ. Nawag, ganyan yung bakit sa atin, devoted Christian followers of Christ, disciples of Christ. And then ano pong sabi? The word that you hear is not mine, but the Father's who sent me. Yung salita na sinabi ni Jesus sa Biblia, hindi lang sa Kanya, sa dapunarin yun. Galing sa Ama. So kung nangungusap si Jesus, nangungusap sa iyo ang Ama. At binigyan po ito diin ni Jesus, yung total reliance niya and submission to God the Father. At yun din po ay ipinapit sa atin na kanina ba tayo nagsasubmit? Kumusta yung submission natin? Yung pagpapasakop natin sa ating Diyos. Pangalawa, Jesus lives the gifts of the Holy Spirit and His peace. Yung po, o package naman yan, yung gifts, ang banal na Espiritu, at ang kanyang kapayapaan. Basa niyo pa yun sa 25-27. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, sinabi ko sa inyo mga bagay, habang kasama pa ng ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusuko ng Ama sa pangalan ko, ay siya magtuturo sa inyo na lahat ng mga bagay at magpapalaanan ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Hindi lang si Holy Spirit, kundi yung kapayapaan. Pwede po bang mabilin, may impact ang kapayapaan? Pwede bang mag-package si Holy Spirit? Hindi. Ang Diyos ang po ang nagbibigay niya. Ang ating kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Yung sinasabi kong kapayapaan, kaya alam niyo, may mga pistos, ganyan. Ano yung ano ng pistos? Wala mo ng awayan. Wala mo ng bombahan. Pagkatapos nun, away ulit. Diba? Kahit po sa pamilya, kapag wala ang kapayapaan ni Jesus, laging parang, impyerno ba? Laging away yun di ba? Mga nagpa-apply ni social ng mga gamit, buti na lang yung mabibigyan na ng mga gamit, Hindi na pwedeng paliparin ng washing machine. Yung, laki. Laki, di ba? Ang kapayapaan po ng ating Panginoong Yesus ay siya nasa atin. Kaya ang sabi niya, huwag magagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Kapag hindi po napapagabag ang kalooban natin, ibig sabihin walang takot sa ating puso. Dalawa po yun. Package na naman yun.
Holy Spirit ang isisend sa pangalan po ng ating Panginoon. At alam natin kung paano gumagawa at kumikilos ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano pong sabi doon? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay and bring to your remembrance all things that I said to you. Nasaan po ang sinabi ni Jesus? Nasaan? Nasa Biblia. Paano siya may ipapalaala sa atin si Holy Spirit kung hindi natin binabasa ang Biblia? Kaya pag may dumating na pagsubok para sa buhay natin, ano nangyayari? Bagsak. Bakit? Wala kang masabi. Saan nga ba yun? Alam ko may sinabi sa Biblia, gano'n eh. Alam niyo po, habang binabasa natin ang salita ng Diyos, nalalagay ito sa ating puso. Alam niyo po ba? Na within 3 weeks na binasa niyo ang Word of God, 3 weeks, hindi na po yun mawawala sa inyo. 3 weeks, i-memorize niyo, hindi po yun mawawala sa inyo. At kapag dumating at nag-strike sa atin yung mga iba't ibang pangyayari sa buhay natin, i-remind po sa atin ni Holy Spirit na ito ang salita ko. E paano tayo ma-remind kung wala naman tayong binasa? Sino po ang kumakain nito ng 6 na beses? Physical. Uy, ayaw nyo lang 6 na beses, ha? 3 na lang. 3. Diba? Pag hindi kayo kumakain, hinang-hina kayo. Mga kapatid, spiritually, hinang-hina din po tayo pag hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos. Pero, kain tayo ng kain pang physical. Kaya, ano nangyayari sa atin? Lumulusog tayo physically, but not spiritually. But the most important, mag-grow po tayo spiritually. Bakit? Yung physical body po natin dito, iiwanan natin dito. Yes, dapat po yung malusog. Pero gaya ng sinabi ni June, inadalangin ko, pareho, both physical and spiritual. Dapat malusog po tayo. Para ano man ang pagdaanan natin, ano man ang harapin natin. Ngayon panibagong conference year na to, matibay po tayo at matatag tayo. Yes, ang kapayapaan ay binibigay ng Diyos ay hindi kaya ibigay ng mundo. Pero huwag tayong matakot, huwag tayong babagaban, dahil ang ating Diyos ay ibigay sa atin ang totoong kapayapaan. Dahil siya po may kapangyarihan para magbigay nito. Pangatlo, Jesus departs to the Father. Sinabi po doon, sabi ng ating Panginoon Jesus na niya mga nag-yes, isa po. Pero, ito po ang isang package. Aalis ako, pero babalik ako. Babalik siya. Sabi niya, if you love me, you will rejoice. Sabi niya sa mga alamin noon. Kung mahal natin si Jesus, magagalak tayo. Yes, umalis po siya, nag-depart siya, pero siya po ay babalik. Babalik po siya sa Ama. At ngayon, bumalik siya, pero babalik din po siya sa atin. Mga kapatid, the package of the world cannot give. Yung pong nag-manifest si Jesus Christ Himself to His Word. Hindi natin nakita si Jesus. Sino nakakita sa inyo kay Jesus na? Sa panaginip. Nakita natin, di ba? Subalit, kapag binasa mo ang kaniyang salita, mararanasan mo siya. Si Jesus po
yung gifts. Ano yun? Ang banal na spirito, ang kanyang mapayapaan. Umalis siya, subalit ipinadala ang Espiritu Santo para maging gabay natin. Trouble po ang mundo. Pero hindi niya po tayo iniwanan mag-isa. Iniwanan tayo ng kapayapaan niya. Umalis ang ating Panginoong Jesus, pero babalik siya. Bumalik po siya sa Ama, ngunit siya muling magbabalik. Ang tanong, handa ka na ba? Meron pong awit yan eh. Are you ready to praise Jesus? Sino po dito ready na mag-praise kay Jesus? Nawa ang bawat isa. Ready po tayo. Dahil darating po yan sa oras at panahon na hindi natin inaasahan. At ang totoo, hindi pa man bumalik si Jesus. Pero hahanapan po tayo sa Kanya. Dahil ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Handa ka na kung siya'y nagpahayag na sa iyo. Kung nabuksan mo na ang iyong isipan sa katotohanan ng Kanyang salita. Kung si Jesus na ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Yung sinasabi natin kanina, wise above all, kung siya na ang higit sa lahat. Bawat umaga, siya ang inuuna mo. Kung ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo, kung ang kanyang kapayapaan ay nananatili sa iyo, kung nanghahawakan ka na sa kanyang mga pangako, kaya't nabubuhay ka na araw-araw, nabuhay ang pag-asa, na balang araw makikita mo siya ng mukhaan. Kaya't ngayon, habang narito ka pa, ipinapahayag mo ang iyong pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod, ng pagsunod, at pag-abot sa kapwa. Ready ka na? Kung patuloy na may kagalakan ng ginagawa, ang lahat ng ito, at di napipilitan lang. Mga kapatid, nasa atin na po, na-deliver na ang package. Kung paano natin ito gagamitin, anuman ang nakapaloob dito. Naway gamitin natin ito upang mapangalan, mapasalamatan, maluwalhati ang Diyos sa buhay na siya nagkaloob nito sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Limang Banal. Amen.